Welcome cruisers sa toang cruisers. Welcome VIP, salamat kayo sa pag-anhi, salamat sa pag-say yes sa invitations na gihatag sa inyo. And karon kay nagyapunta sa atoang topic na A Leader's Heart series. So kita ba tanan nabati nga leader ta? Amen. So bless kay ko no na sa worship, sa blessing point, na nibarog si Kurt dere. Kana ba nang maka-bless kay maglantaw. And dagan pag mubarog diri sunod guys. Tanawan niyo sa schedule ninyo kinsay sunod dere. So kato sa mga cruisers leaders dito sila na they stand up not because of themselves but they stand up because they have God in them. Amen. Amen. So episode 3 na ta karon, episode 3. A leader is sino nakabutan dira? Ala, ipakita diretso. Blank man dapat to, guys. Okay na, ipakita. Okay na to, guys. A leader is? Oh, kabalo na mo. Pero blank man dapat to. So, diretso na tayo sa conclusion. So, a leader is humble. Kanatong istoryaan karon. Makita na siya sa Philippians 2, verse 1 to 11. Philippians 2, verse 1 to 11. Philippians 2 verse 1 to 11. But I want you all guys na to really enjoy the word. Kinsa ba yung magbasa diyan na malingaw sa pulong sa Ginoo? Patasan kamot. Wow, amen. Pero ang tinuod kay buringa kaya niya. Di ba? Buringa kaya niya. Pero kana galing malingaw ka sa pulong sa Ginoo kay. Meaning ana kay, ni grow na ka. Eh na matapad, grow na ta. Amen. Grow. Lang, relax. Relax. So, kato itong istoryahan karon. Philippians 2 verse 1 to 11. I want you all guys to have the heart to enjoy the word. Kanang joyful man jud kayo ang atong Ginoo. Dayon ayos kayo ang pulong. Kana lang jud kanang dili nato siya strict bitaw kayo na ang pulong sa Ginoo kay boring man kay na, seryoso ra kayo. Ako ra to ang seryoso. Pero dili ang pulong sa Ginoo. Di ba galit? Guys kay ana akong wife ba na isuga kay nimo magwali ay. Ana siya ba rin? Ako man jud na. Ano to? Uy, am tarong tas ginabuhi. Ano ba? Pero kailangan tamo laylo gamay kit. Relax lang, no? Ay pangasaba. So, kana siya guys, kanang I just want to enjoy. Let us enjoy the word of the Lord. Pwede mo na ito na baton. Atong itong atong ulo, magampot ta. Father, thank you God for what you've done. Salamat kayo sa cruisers. Salamat sa mga youth na naagari karon. Thank you that we will honor you, God, through listening to your word. Give our 100% attention to your word. Salamat kayo sa mga youth karon that they will have the right mind, the right heart to listen. And above all, God, apply your word. We give you the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. So, kisay kailan ni Philippians. Philippians is Philippians is a lugar, guys. Filipe. Muna siya, Filipe. Ang kasulat sa Philippians kay si Paul. O, diba? Third isulat niyo, guys. Ang kasulat sa Philippians kay si Paul. So, kasi kailan ni Paul? Diba? Kani, story na to. Kani may pinakaginahan na part ni Gab. Pero wala man ay, nasi si Gab na eh. Gab! Sabi, highlights ka, Gab. So, kani ang pinakaginahan ni Gab. Kaya mag-story na ko ba? Isa ka adlaw, sa sumpay, Gab. Diba? Isa ka adlaw. Si Paul, Isa ka adlaw, si Paul naglakaw. Lakaw si Paul. Dadto sa, ay, ang camera. Hindi na rin ko maglakaw-lakaw. Sa kadlaw, si Paul dadto sa Damascus. Lakaw siya Damascus. Kasi familiar. Di ba? Lakaw siya Damascus. Sa iyang paglakaw, yaga kayo. Tinuod yun ni Diri ba? Hayag kayo na ni bungat siya. Hayag kayo. Tungod sa kahayag kay nabuta siya. O ang tingog ni Ingon. Paul. Tingog. Paul, why have you persecuting me? Ana si Paul ba na? Paul, anong imo man gipatay ako mga tao? Pero ang giingon sa pulong sa Ginoo, why have you persecuting me? Pero ang purpose ato nganong giingon niya kay
mura gani, Paul, nga nung gipatay man nimo ako mga tao. Ako mga tao nga nangalagad sa ako. The Christians, gipatay ni Paul. Muna ang punto mong niana si Jesus, Paul, why have you persecuting me? Tungod kay si Paul, mamamatay tao. Kasi mamamatay tao diri. Uy, hapit lang. So, kana ang background ni Paul, mupatay siya tao. Eh, kasi na heart ana na kanang murag namoy nana kanang murag kaya na ako mapatay tao. Namoy nana wala. Lara, salamat sa Ginoo. Kay really na mga tao na inana. Kanang kung worst case scenario gani kung kaniyang may tabo na mga awat dire. Watay jud ni sila no patay ka dili. Di ba murag dili guro murag labayan na akong ulo di guro to mamatay. But kana no bukbukon lang pero kanang heart bitaw na mo patay jud og tao. That is Paul. Kung ikaw mag-imagine ana mo patay kag tao, imagine mo dili murag suta kay sa ako bitaw lisod kayo mo patay tao. Kana ba? But Paul wrong zeal ang tawag ana ba na tungod kay gituhan niya na sakto yang gituhan na niana iyang gituhan na patyan ang mga Christians. So iyang gipatay. Then diadto gi-encounter siya sa Ginoo sa road sa Damascus. Naihayag kayo niingon, Paul, why have you persecuting me? Kabalo mo sa giingon ni Paul? Sa giingon ni Paul. Wala man, okay sala. Ana si Paul, Lord, is that you? Wala, is that you? Ana si Paul, Lord, ikaw ba na? Meaning, kato palang daan pag tingog ni Jesus. Kabalo jud siya na, Lord, ikaw na. Meaning, iya diritsong gi-acknowledge si Lord. Lord, ikaw na. No to. So, just, kato. Ala ko sa story, guys. Kato, guys, niya si Paul na kanang, sa tawasan ako? Ana siya. Lord, Lord, ikaw na. But balik ta diara. Balik ta. Dito sa road sa Damascus, kaya gi-encounter si Lord. Gi-encounter niya si Paul. Saan di-encounter? Si Lord ang i-encounter kang Paul. So, kana lang, gusto na ako i-share gamay, no? Pwede ako mag-share gamay para natin matunan gamay lang. So, ang word day na encounter. So, naana diara. Word encounter is when Jesus meet us. Ang word na encounter kay kung si Jesus makig-meeting sa imo. Ana ang nahitabo kang Paul. Encounter. Everybody say encounter. Kasi naka-experience na patasang kamot. Kanang gi-encounter ka ni Lord in a lot of ways. Diba? Amen. Kita tanan kay dili siguro kitang tanan pero naataan na heart. Naataan na padulngan nato as Christians. Ayo sugot na dili ka ma-encounter sa Ginoo. Maybe wala ka balon encounter na ka sa Ginoo. Pag-apil na ni si Jam, gi-encounter na ka sa Ginoo. Meaning ang word na encounter kay ikaw i-meet sa Ginoo. I-meet ka ni Jesus ba? Na-bless lang kay ko gahapon sa fire starters no na ang word po din na encounter. Kaya kailangan nato siya everyday i-encounter. But, kanagaling, Lord, kanang magkinabuhi ka everyday ba na Lord, encounter me. Lord, tagbuaw karong adlaw sa akong paglakaw. Ayaw lang butahi ko. Pero tagbuaw ko karong adlaw. Kana ang nahitabo kang Paul, gi-encounter siya ni Jesus. So just like Paul, si Jesus mismo ang mutagbo sa tuwa. So, sunod na nga nahitabo, gibutahan si Paul, ana si Paul, Lord, ikaw na. Then ana si Jesus na, yes Paul, this is me. Then ana si Jesus, barog, og adto sa syudad, og naaray mo ingon sa imo akong unsa ang buhaton. Ana si Jesus kang Paul, tindog, adto sa syudad, naray mo ingon sa imo akong unsa imong buhaton. Dayon, at the end of the story, nakita ni Paul si Ananias. Si Ananias ang gigamit ni Lord para si Paul makakita og balik. And kabalo ba mo na sa kinabuhi ni Paul after niya pagkakita, nakarealize siya na Ginoo jud ay si Jesus. Tungod ni Ananias, gisharean siya, and Ananias is a disciple. Pag-ingon sa pulong sa Ginoo, disciple si Ananias. And next ana kay immediately, ana ang pulong sa Ginoo immediately. Kasi pasabot sa immediately. Diretso diya dayon. Sa diyang nakita niya na tinuod si Jesus, immediately iyang gi-preach si Jesus Christ.
iyang gi-preach si Jesus Christ and dili ra dira ang tama ng story ni Paul. So si Paul kay daghan siya gisulat sa Bible, mga Philippians, Corinthians, mga Colossians, muna siya si Paul nagsulat ana. And really Paul is a man na mubarog bitaw kaya ang pagtuo kang Hesus. Kay labiman ka lang mupatay kag tao tungod kay abi nimo sakto imong gibuhat. Then na-change bitaw siya into good ba? Na-change siya into good zeal. Like, Lord, sayop man ito ang gibuhat pa sa ilo ako. Mga lagad ko sa imuha, all in. Muna si Paul, isog kayo muwali na, balag, duwa ka nito sa Ginoo kay. Mutuo jud ka sa Ginoo tungod sa iyang testimony. Lipatay gud siya gud. Then karon kini tuo na pud siya. Sayang gi-persecute na Ginoo. So in ana ang kinabuhi ni Paul and right now I pray that God will encounter us through His Word. So kana agaling nakay heart na Lord, encounter ko sa imong pulong karon. Philippians 2 verse 1. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. Philippians 2 verse 1. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. So Paul simply encouraged the believers. Yang gi-encourage ang believers na encourage one another. I'm so blessed ganina na sa tong encourage moment na natin mga visitors from other church and kana bitaw iyang testimony ba kay ayos bitaw kay na-encourage ko ato. Say mong name gani brother John na ayos kayo kanang sa Youth Ignite imong mama na hospital and Lord still I will worship you. And really that's the heart of a Christian, of a believer, of a disciple. And Lord still I will worship you. And I'm so blessed to that life, brother. And grabe kayo, kana ang gibuhat ni Paul. Saying gani, kana ang gibuhat ni John. Then kana po ang gibuhat ni Paul. Lusot ka po. Kana ang gibuhat ni, really, kana ang gibuhat ni Paul. Gi-encourage niya ang mga believers. And sa iyang pag-encourage, kay, yung encourage ang believers in Philippi that they must love each other. A brotherly love, be intimate with God, have compassion and mercy. Above all, Paul wants them to be united. One heart, one mind. Kana ang gusto ni Paul. And ang takeaway nato, iingon ni Paul, kay naa di ara. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. And muna ang pag-encourage ni Paul sa mga believers na love each other, a brotherly love, be intimate with God, have compassion and mercy, and be united. So I just want to emphasize ang word nga united. Kay Ephesians, Philippians, mo na ang unod niya ba? Nag-encourage ni Paul ang mga tao na mahimong united. Mahimong united as one. So unity is of God. Division is of the enemy. Unity is, division is of the enemy. So, when we gather together, just like now, when we gather together to fellowship with each other, it is a joy to the Father. No, kanang sa ato ang pagtipok-tipok, kalipay din na sa atong amahan sa langit. Isa nakabatian na. No, kanang, naay mo welcome siya, welcome, igo! Then ikaw, kaya daw ka problema. Welcome, Deko. So, there is joy ba? Kung kanagaling mabati mo ang brotherly love na, Lord, I belong to this family. We are believers. We are brothers and so, kana atong buhaton na as we gather, nahimot ang united. So, na illustration, upat ka tao. Ang ngalan nila, si Darrell, si Carl, si Rilan, o si Kurt. Then, malto na sila dito sa tubangan. Ay, ato sa tubangan. Kani illustration siya, illustration. Ali, guys. Kani, ayos kayo na illustration, guys. Ala, natagap. Illustration yun siya. Kana, tindog sila diri. Dayon, silang upat, kaya nagunit og kamot. Gunit og kamot.
Gunit og kamot. Gunit ba si Rilan? Gunit og kamot. Si Rilan. So, guys, gusto ta mo answer ani nga illustration. Ay, si Gunuang. gunit og kamot. Taro mo, gunit, Carl. Ayun na nga, Carl. Dali ra kay ni. Guys, unsa inyong nakita sila? Wow, very good! Grabe. That is unity. Wala pa. Grabe. Excited. Tanong ako, inana ba din mo gunit? So, inana, patanaw silang paggunit. They hold by their hands. But did you know, God doesn't hold like that. Diba? Gold. God hold in the wrist. So, hold in the wrist, guys. Hold in the wrist. Wrist. Wala sang wrist. Ana. Kanina. Wrist, kana. So, inana din mo gunit ang Ginoo. And tungod kay Jesus lives in us, inana po dito dapat mo gunit sa atong brothers and sisters. Amen? Now, when mubuhi si Daryl, dili buhi si Rilan. And that is unity. Diba? Mubuhi si Kurt. Dili mubuhi si Daryl. Pero kung mubuhi si Daryl, dili na siya unity. So, that is unity. And dapat tinatunan ka ron. Amen. Salamat kasi yung ginabuhi, guys. Be united as one. Tabang, salamat kayo. So, kato siya ang gitawag nato nga unity. Dapat tinatunan, ayos kayo nun, ayos dili. Ayos kayo ang illustration sa unity ba? Na it is like us right now. Na as parts of cruisers, gusto na ko ninyo ni masabtan na hold your brothers like that. Na sa diyang mapalong siya, ayaw siya buhi. Sa diyang mabackslide siya, ayaw siya, diyaro kami go, backslide mong ka, wala man ikaday. But guniti siya na I love you, a brotherly love. And that is unity. I pray that we will learn unity and ato siyang i-apply ba na it's not about us manggod dili tungod sa tuwa na buutan kita sila dili but wala jud tay right mo judge sa tao. That's the work of God. Atong buhaton kay gugmao natong isig tao. And that's our job. The enemy wants to break that one, that circle, that unity, that solid foundation, that core. The enemy wanted to break that one. Kana iyang pinakapulos. The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. But Jesus comes to make them one again. Kana bitong tungod sa gugma ni Jesus, kato na unity, kato na core kay it will be one again. Nahimo silang one ba? Walay BI. That is unity and that is what Paul is saying as he encouraged the believers in Filipe, be united as one. Ayaw buhi ko ang isa mo buhi. Tabangi siya. That is also us right now, Jud, na gusto ta as cruisers magtinabangay gani na guys, we do this, we fellowship not because of this stage, but because of God. Na, Lord, naami diari itong gusto yung makaila sa imo, mabati imong gugma, mabati namo nga napoy nagigugma sa mga pinaagi sa mong kauban. And that is unity. That is why kung kabantay mo every fellowship, CJAM, PH, Sunday, fire starters, tanang fellowship, the enemy wants to break that one. Ano man, tungod kay if we fellowship, we are united as one body in Christ. Kaya atong gipasagarbo ang Ginoo, dili atong kaugalingon. And I pray, as young as we are, with that solid foundation ba na? Kung CJAM. Kanang maningkamot kasi mong kaugalingon mo attend. Sunday. Fellowship. D group. Kana ba taw? And that is really the heart of unity. I pray nato ng buhaton. So, unsa day ato ang buhaton? What must be done? Kasi nakasulat diara. What must be done?
what must be done? Hold each other to the... So, tagibat kanina. Diba? Kung sa atong buhaton, sa diyang gusto tamay mong united. Hold each other to the... Hold each other to the wrist. Na sa diyang mubuhi siya, dili ka mubuhi. And kana ang punto ni Paul sa Philippians 1 to 2. He is encouraging them. He is encouraging them to be united as one. Philippians 2 verse 3 to 4. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. So that is a leader's heart. A leader is humble. So in verse 3, Paul said, let nothing be done through selfish ambition or conceit. This is what we call empty pride. Unsa ni siya? Empty pride. Kana bitong imuarang self bitaw, self-ambition, conceit. That is empty pride. Na kung sa Bisaya pa, ayaw padaka imong ulo sa way unod nga garbo. Kami tao, ayaw padaka imong ulo sa way unod nga garbo na, garbuso kay ka, tungod kay inani ka, walay unod nga garbo. So, unsa di ang garbo nga nay unod? Atong ikagarbo ang pulong sa Ginoo. Kana jud ang pinakagarbo nato. Na kana galing kung naa ka ikagarbo sa imong ginabuhi, that is the word of God. That is Jesus that is in you. Na mumbarog ka dito sa tubangan, balag nalibig na kasi mong istorya, but still mo na imong garbo. That is the word of the Lord. That is not your word. Mo na itong ikagarbo igsoon. But in humility, lantawa ang uban nga mas maayo pa sa imo. Example ana kay kanang nakagitudluan, a master and a follower, a disciple. Kay ang pinaka goal jud ana kay mas mamaayo pa imong gitudluan sa imo. Diba? Dili bitaw nang di katudluan ani kay basi mamaayo pa sa kuha. Not that one, but really humility is when you want na imong gitudluan mas maayo pa sa imo. And that is humility. So, I just want you to remember empty pride over humility. Asa man imong pilion ana. Garbo nga way unod or mahimo kang humble na ang imong garbo kay si Jesus ra. So, it's your choice, guys. Verse 4, Paul said, let each of you look out not only his own interest, but also for the interest of others. So, giuna-una ba nimo ang imong tapad karon? Kana gali, look for interest of others. Kabalo ba kasi ang favorite color? Kabalo mo? Ila ba kasi ang pangalan? Kana gali interest sa uban ba? Or unsa yung ginahan buhaton sa kinabuhi? Kana gali kanang dili lang bitaw. Ako kani akong ginahan. Ako gusto ko mato didto, kuyog ta. Ana ba? Kasi gusto mo siya na buhato sa lain. Basin day na siya gusto atuan. Look for the interest of others. Dili lang kay perminting kita. I just na-reminded lang ko sa topic na to last time. The word is kazak. Na it's not about your own courage, but it's about your courage for others. Kazak, na nahimo kang courageous, dili lang para sa imong kaugalingon, but para sa uban. And that is knowing the interest of others. So, as a great example for being humble, Paul's example is the name above all name. And that is, mo na rin na ang sumpay sa Philippians 2, verse 5 to 11. It's about Jesus na ayos lang kayo mo musulat. Philippians is written by Paul. Ayos kaya ang construction gani na pinakauna kay iyang gi-encourage ang mga believers na love each other, be united as one heart, one mind. And then iyang giingnan na ayaw na buhata, ayaw pag sinelfish, let us be humble. And pinakagwapo niya na example kay si Jesus Christ. Wala siya niingon na tungod ni kay inaani ko kamayo. But ang pinaka-example niya kasi Jesus Christ. So, I pray that we will all stand up as a leader and be humble and lead. Philippians 2, verse 5 to 11. Gusto na ako madunggan ang tingog sa cruisers. Ready, set, go.
Next, guys. Wala pa. Ako. Amen. Namin nasabtan. Tando. Tando ron sila. No? But really, ang pulong sa Ginoo nag-ingon na kailangan ta magparehas kang Jesus. Imagine na i-obey niya si God the Father even to the death on the cross. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. That is Jesus. Kana atong dito pan nga Dios. And kana siya na dili ta mahimong kampante bitaw na balo ko na Christian ko. Okay, kabalo ko na inani inana. But always be reminded of that one. Always be reminded of the cross. Dili lalim ang giagian ni Jesus sa cross. And iyan ang gibuhat tungod sa imuha, sa akuha, sa atong mga sala. And that is what we call humility. Na even God siya, they are equal to God the Father and the Holy Spirit. They are one. But really, nahimo siyang tao para mamatay sa cross sa tuwang mga sala, para sa tuwang mga sala. And gusto lang tamo i-remind you na every time you see the cross, feel what God did. You imagine mo ang cross, but iyon mo ba kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imo na namatay siya sa cross para sa tuwang mga sala. Let us not take this for granted. Always be reminded of what God did on the cross. And when we do that, we can say to ourselves that it is all worth it. Our lives are worth living because Jesus died for us to have life and have it to the full. So for to me, to live is Christ and to die is gain. Si Paul yapon nag-ingon ana nga namatay si Jesus para kita mabuhi. Are you sure na buhi nakakaroon? Diba? Ang kalibutan kay muingon mo ni ang kinabuhi. This is life. Party, everything, tanan, pangkalibutanon, that is life. But really, Jesus died for you to have life. I pray that you will live that life. That life na mo-honor kang God. That life na mubarog, balag ang uban, wala na ni barog. That life na mahimong united. That life na, Lord, ikaw ang pinaka nako. And that is life. For to me, to live is Christ, and to die is gain. To be humble, putting down one's pride. The pride of life, let it die. Kana bitaw, this is life. Ato nang patyon mga igsoon. And kaya kay nato na tungod gibuhat na ni Jesus daan. Jesus died from humiliation, but it leads to exaltation. Kanang sayang pagkamatay, grabing pagpakaulaw, na iya giatubang, diluwaan, tanan pagpakaulaw, ang pinaka-humiliating pagpatay sa una kay Mona, ang dying on the cross. A criminal's salot. Basta kana siya. But really, kana ang giagian sa itong Ginoo, tapos kita kay dili nato ma-appreciate ang life natong gilive. With all the worldly things, kita na Christian kay mulahi. And grabe kay struggle. I know that one. But really, when you obey Christ, nadyo lahi guys. And remember dyan nato nga namatay siya para kita mabuhi. Kana nga truth. I pray that we will live our life and live it to the full. As a conclusion, James 1 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Kung mapaubos ta, ipataas ta sa Ginoo. And kung kaya nato mapaubos sa kinabuhi. Palayo ang mga pangkalibutanon
ug moagi sa narrow way na straight ra nga dalan, lisod kayo, but really it's fulfillment pag moagi ka na nga dalan. So let us all stand up as we humble ourselves before the Lord, and that is being a leader na kabalo ka mo paubos sa imong kinabuhi. And declare na musik without akang Lord, pangayo ka sa Ginoo ba na Lord, I want to seek you more. Ako ihambol akong kagalingon. Binawag kabalo na ako sa tanan, inani ang kilibutan, inani marama na ko na tao. But really humble yourself in the sight of the Lord.